Grabe itong mga plano ni Coach JJ Redick mga idol. Kaya naman pala malaki ang improvement ng ball movement ng Lakers dahil dito. Pag-usapan natin ito. Dito sa play na ito ay makikita natin na walang Lakers sa loob at nasa labas lahat, no? Ang Wolves player ay halos nakabantay sa lahat ng player ng Lakers dahil nga yan sa game plan ni Coach JJ Redick dahil alam niyang mananatili sa ilalim na nakabang itong si Rudy Gobert. Kaya pinapwesto niya lahat sa labas ang kanyang mga player. Si Davis dyan sa side, si Rui dito sa wing at si D'Lo. Kaya naman nag-set si LBJ dito ng screen para kay AR-15, no mga idol. Kaya itinuloy niya ito sa loob. Pero hindi ito ititira kasi nga alam na nilang malilibre itong si Davis sa side. Kaya naman pagdating kay Anthony Davis ang bola, dito ay pwede na niyang itira yan. At may lisensya yan siyang itira yan. Pero mas pinili na lang niyang ipasa ito kay Rui Hachimura dahil nga malapit na si Julius Randle dito kay AD. Kaya naman successful agad ang plan ni Coach JJ Redick at naipasok yung 3-point shot na yan. Ito naman ang sumunod mga idol at parang inulit lang nila ulit ito. Makikita nyong nag-set na naman ng screen si LBJ dito kay D'Lo. Si Davis nasa kabilang side naman at si Rui Hachimura nasa dating pwesto pa rin niya. Tapos itong si Austin Reeves pinasunod niya yung bantay niya dito naman sa dating pwesto ni AD. At makikita natin sa paint ay bakante dahil nga itong si Gobert ay nakatutok kay Anthony Davis. Kaya naman pagbigay ni D'Lo kay Hachimura ng bola ay inatake niya itong depensa ni Edward, no mga idol. Si Conley andyan nakatutok lang kay AR dahil nga isip niyan ipapasa yan dyan. Kaya nang maiwan si Edward, huli na nang nakatakbo pa si Gobert para habulin pa yan at na-posterize pa nga siya ni Hachimura dyan mga idol. At ito naman ang iniintay lang talaga ni Coach JJ Redick na ilabas si Gobert. Kaya naman nang makita niyang si Nasrid ang tumayong sentro dito sa Timberwolves, ay ito ang naisip nilang play dito mga idol. Hawak ni LBJ ang bola at si D'Lo ay nakapirmi lang dito sa bandang gitna. At syempre ganun pa rin, may mga tao pa rin sa dalawang gilid at si Jackson Hayes ay nakaabang lang dyan malapit sa paint. Dito ay binigay ni LBJ kay D'Lo ang bola pagkat nito sa may bandang gitna. Successful yung pasa na yan at hindi nakuha ni DiVincenzo. Sa pagkakataon na yan, pwede nang itira ni D'Lo yan. Pero inatrack niya lang dyan si Nasrid para malibre sa ilalim itong si Jackson Hayes. Kaya nauwi sa magandang assist agad yan at convert to two-handed slam agad yan si Jackson Hayes. At dito naman sa part na ito mga idol, hawak ni LBJ ang bola. Sino ang nagbabantay sa kanya? Si Mike Conley. Malaki ang advantage ni LBJ dyan kung tutuusin. Pwede niya nang itira yan. Pero hindi. Gaya ng dati, bawat side ay may nakapwesto at sa wings pero pinapapasok nila sa loob dito si Hachimura. Signal na ito na pinapadiretso sa loob ni Hachimura itong si LBJ kasi nga malaki ang advantage niya sa bantay niya. Para kung hindi papasok, dalawa sila ni Hachimura ang kukuha ng offensive rebound dyan pero successful ang pag-atake sa pinta ni LBJ. Kahit pa nandun si Julius Randle dahil ginawa na lang ng paraan ni LBJ yon para makakuha ng another basket. Malaki talaga ang pagkakaiba ng Lakers sa ngayon kaysa noon nung nasa sistema pa sila ni Darvin Ham.